Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Marami po nag-aabang at gustong malaman po kung ano yung katotohanan. At ngayon po yung araw ng pagpupulong ni Beyonce at ni Kalinga Pedro, kaya lang ay parang nagkaroon ng problema. At ang inabangan po natin ay yung sinabi ni Beyonce doon po sa Rapitol po in action na si Kalinga Pedro daw ay minamanyak daw po siya. Yun po ang pagkakasabi niya, Sabi niya kay Kuya Bal ay minamanyak daw po siya ng pamangkin ni Kuya Bal. Siyempre, ang tinutukoy niya po doon ay si Kalinga Pedro. Kasi dati pa man ay nagsalita na po itong si Redzen tungkol po dyan. Pero siyempre hindi po tayo naniniwala kasi ano ba naman po si Redzen, hindi naman po siya ang kalab team ni Kalinga Pedro. Bakit po siya magsasalita? Hindi po ba? Kaya siyempre, ang hinihintay natin ay yung pagsasalita ni Beyonce. Pero hindi po natin nakalain na doon po mismo sa Rapitol po in action niya sasabihin. At marami ang nagulat doon sa sinabing iyon ni Beyonce. Kahit si Kuya Bal ay talagang napapatawa na napapailing doon po sa sinabi ni Beyonce. Kaya si Kuya Bal ay gusto niya rin po malaman kung ano po yung katotohanan. Kaya minabuti ni Kuya Bal na mag-usap na lang sa barangay. At yun naman po ang tama. Siyempre, bago po lahat, siyempre mag-uumpisa sa barangay. At kung sakaling hindi magkasundo sa barangay, saka iaakyat sa pulis, tapos sa korte. Parang gano'n, At parang nagkaroon ng problema. Papanoorin po natin yung video at bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, siyempre, ako muna po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Ed the Vlog, Jank Tapia, at yung mga kasama ko pong reactor sa Kalingap. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga partner. Ito po yung video na kung saan ay medyo nagkaroon ng problema. At dito nga ay may mga paliwanag itong si Kuya Bal. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Bal Santos Matubang. Tuloy lang po natin suportahan Bal Santos Matubang. Ito po yung video, panoorin po natin. Magharap. Naroon yung nanay, manonood, hindi pwede manood. Sa labas sila ng barangay. Naging mga supporters, Dr. Lab, Mangiking, kung sino man dyan, walang uod, sa labas lang sila. Kami ay, ako, Ido, Beyonce, Kapitan, Sekretary lang po doon. Hindi pwedeng pumasok ang hindi kasali. Bawas. Bawal i-vlog. Sa labas, pwede mag-vlog-vlog. Mag-vlog-vlog kayo, pwede. Pero sa oras po ng session, mag-meeting, walang records, walang vlog. Bawal yun. Ngayon, para handa si Beyonce, sa mga tanong ko, para huwag naman siya mabigla. Ang tanong ko lang naman doon, bakit umabot ng 2 years ang HC? bago nyo nalaman si Edo, ganyak. Yan ang tanong ko doon Bakit umabot ng 2 years ang HC? Tapos saka mo nalaman na si Edo pala yung manyak. Mahirap sagutin yun. Sagutin nyo raw po. Sagutin nyo raw po. Bakit po nasabing manyak si Edo, umabot ng 2 years? Alas 2 na po. Wala si Beyonce. Si Kapitan, Kap, salamat Mawi na rin po kami kasi magkano kami rito, alas 2 na. Alas 2 na po. Wala man si Beyonce. Sayang sana ay nagkausap pero hindi po natuloy yung pag-uusap. Sabi nga po ni Kuya Bal,
ay kung natuloy ha, wala pong vlogger. Ano po, kung magbo-vlog ay doon sa labas. At pagka nagmi-meeting na, ay dapat yung mga importanteng tao lang ang naandun. Ano, katulad po ni Kalinga Pedro, ni Kuya Bal, si Kapitan, si Beyonce at yung mga magulang ni Beyonce. Ano po, at syempre, tanod, ano, baka magkagulo eh. Dapat may tanod din. At yun na nga, ano po, ang problema ay hindi po natuloy. Ano, kasi hindi po dumating itong si Beyonce. Bakit kaya hindi dumating itong si Beyonce? Pwede nga, huwag na lang siyang pumunta. Ano po, siguro ayaw niyang pumunta o kaya may nag-advise na huwag pumunta. Pwede naman po yun kung ayaw niya. Pero yan po ay hanggang 3 naman po yan na patawag. Ano po. Kasi parang siyang ipinabarangay dito eh. Ano po, kasi nagsalita po siya ng hindi maganda kay Kalinga Pedro. Palagay na po natin nangyari yon. Pero hindi po dapat niyang sinabi doon sa Rapid Tulfo in Action. Dapat ay itinanong niya muna po kung pwede niya sabihin doon. Kasi pwede siya talagang mabaliktaran po kapag wala po siyang naipakitang ebidensya doon po sa kanyang mga sinasabi. Doon nga po sa barangay, hanggang 3 patawag po yun. At pagka hindi po sa talaga dumating sa hanggang 3 patawag, ay ang barangay ay mag-i-issue po ng Certified of File Action, CFA. At sunod po noon, siyempre, sa pulis na, sa korte na siguro. Parang gano'n. Parang gano'n. Yan po ay sa pagkakaintindi ko. At yun na nga, sana ay sa barangay pa lang ay maging maayos na. Ang tanong po ni Kuya Bal dito ay bakit daw po umabot ng 2 taon yung LC at saka niya nalaman na itong si Kalinga Pedro ay minamanyak siya. Magandang tanong yun. Bakit nga ba umabot ng 2 taon? Bago niya nalaman na si Kalinga Pedro pala ay minamanyak siya. Para sa akin, ang masasagot ko po dyan, kasi nung mga una, ay inamin naman mismo ni Beyonce na talagang minahal niya rin etong si Kalinga Pedro. Kaya parang walang mga issue na gano'n. Siyempre, may pagmamahal eh. Kaya lang siguro, nung nagalit na etong si Beyonce, baka meron siyang nalaman na hindi maganda. Sabi ko po ng iba ay nagsiselos daw. Ito po ay baka. Hindi po natin pinaparatangan dito si Beyonce. Baka lang, baka. Baka nagselos. Kaya yun. Lumabas yung mga ganun. At ang mahirap pa ay nung una ay hindi po mismo galing sa kanya. Parang ipinasabi niya pa doon sa isang tao, kay Rachel. Hindi naman po tayo sigurado kung ipinasabi niya o si Rachel lang talaga ang nagpahayag. Na sarili niya lang, hindi niya po pinaalam dito sa kay Beyonce. Di po natin alam kung ano po yung totoo. Ito dapat po ay kapag nag-usap po sila ay talagang dapat may maipakita po si diyan na ebidensya talaga. Kahit video man lang. Na nagpapatunay na talagang minamanyak siya ni Kalinga Pedro. At isa pa po rito, pwede rin medical certificate. Kung sakaling nagalusan siya dahil siyempre minamanyak siya eh. Siyempre dapat pagka minamanyak siya nagpipipiglas siya. Parang gano'n, parang rin yan yung talagang pinipersa, kaya lang hindi natuloy. Yung ganun po ang pagkakaintindi ko sa minamanyak. Kumbaga ay pwede rin naman na pasimpleng hinahawakan, mga ganun, na hindi niya kursunada. Pero dapat noon pa lang, nung nangyari, ng araw na iyon, dapat ay nagreklamo na po siya. Ang problema, tumagal pa po ng tumagal. Bago po siya nagsalita. Kaya medyo mahirap. Dapat talaga ay may nakasuporta siyang dito. May nakasuporta siyang ebidensya kung meron man. Yan naman po ay opinion ko lang. Kasi hindi naman po tayo attorney. Kung sakaling hindi po niya mapatunayan to, yung kanyang mga sinabi doon sa Rapid Tulfo in Action, grabe to, Talagang ito ay grabing paninirang puri. Ang pwede niyang ikaso dito siguro parang yung grave slander. Parang gano'n medyo matindi po 'yan. Bukod sa may multa, kulong, ay babayadan mo pa. Lalo na kung si Kalinga Pedro ay nagkaroon ng trauma, na depress o kaya ay hindi makapagpatulog. Dahil doon sa kanyang mga sinabi, ay patong-patong na kaso po ang mangyayari dito. Kung sakali po na hindi niya mapatunayan. Ewan ko lang kung tama po yung yung mga sinasabi ko kasi hindi naman po ako attorney.
Pero sa pagkakaintindi ko po, parang ganon. Ano po, kaya dapat ano po to, medyo masilan na usapin to eh. Ano po, kaya nga sabi ni Kuya Bal, walang camera, ano po, wala lahat kasi masilan na usapin po ito. Ano po, talagang labasan ng ebidensya to. Ano po, at sana ay huwag nang umabot sa mga kaso-kaso. Ano, doon pa lang ay magkasundo na. Ano, yung magkabilang parte. Ano po, nang sa ganon, ay siyempre maging matahimik na yung lahat. Ano po, wala na ring mga issue-issue. Ano po, at yun, ano po, maraming salamat po sa inyo lahat. At hindi nga po dumating etong si Beyonce, ano po, sa unang patawag ng barangay. Ano po, maraming salamat po. Ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.